RVD Raycon, Round 4, Laboratorio, ni Rainbow Goddess 29. Nakikinig lamang si Billy sa kanyang pinsang pulis na si Robin habang may kausap ito sa cellphone. Kasalukuyan sila nagkakape sa paborito nilang kapihan malapit sa istasyon ng mga pulis. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa nang tumunog ito. May mensahe siyang natatanggap mula sa kanyang kaibigan na tulad niya ay isa ring tagapagbalita sa radyo. Interesante ang mga litrato na kanyang nakikita kaya tumingin siya sa pinsan. Seryoso ang mukha nito. Matapos ibaba ang cellphone kaya hinintay niya itong magsalita. 7 kabataan na naman ang nawawala sa kabilang lungsod, sabi ng mga kaibigan ko roon. Napapadalas ang pagkawala ng mga kabataan sa kanilang lugar, maging sa ibang lungsod, at ni isa ay wala pang naibabalitang nakauwi. Pinaghihinalaan nila na kagagawa nito ng mga sindikato na nagbebenta ng mga laman loob ng tao sa ibang bansa. Pero nakakapagtaka lang. Dahil pangit ang nawawalang mga bata? Tanong niya at tumango naman ng pinsan. May konsensya din pala mga mandurukot. Patukan kaya kita. Inambahan siya ni Robin at agad niya itong iniwasan. Sanang konsensya doon nangunguha sila ng mga bata. Mahinang tumawa si Biri sabay taas ang 2 kamay. Kasi 'di ba, pangit ang mga nawawalang kabataan. Siguro naisip nila na hindi gaanong masakit sa pamilya kapag nawala ang mga iyon. Napaismid si Robin sa kanyang sinabi at tinitigan siya. Nahihiya siyang tumungo sa kape at kunwari hinahalo ito. Tingin pa lang alam niya nasa isip ito. Siguradong nilalait na siya nito sa isip dahil tulad na nawawalang kabataan ay pangit din siya. Hindi iyan gaya ng iniisip mo. Praning ka na naman. Tumayo si Robin at nagulat siya na tinanabasa nito ang kanyang isipan. Teka pinsan. Tumayo rin siya. Pwedeng sumama sa gagawin ninyong operasyon? Hindi, dahil delikado. Naglakad palabas ng kapihan si Robin at sumunod siya kaya huminto ito at humarap sa kanya. Huwag matigas ang ulo. Nakanguso siya nagkamot ng batok matapos talikuran ng pinsan. Pero dahil sa katigasan ng ulo, ay nagmadali siyang sumakay sa motor at nagtungo sa bahay ng kaibigan niyang si Carding. Pinagplanuhan nilang gagawin pagpunta sa naturang lugar na pinagdalhan sa mga biktima. Sumakay sila sa isang bangka kasama ang iba pang 4 na mga lalaking reporter. Halos 2 oras bago sila dumaong sa isang isla. Ngayon ko lamang nalamang may ganitong isla pala rito sa lugar natin. Sabi ng isang lalaki. Maligayang pagdating sa isla sa Likmata. Pagbasa ni Biri sa karatula. Lumingon-lingon siya sa paligid at walang ibang makikita maliban sa mga puno ng kahoy. Nagsimula silang maglakad at hinanap ang gusali na posibleng kinaroroonan ng mga bata. Ngunit halos nalibot nila ang isla. Wala silang nakita maliban sa lumang bahay na hindi naman kalakihan. Wala namang gusali rito eh. Reklamo ng kasama nila. Oo nga. Sigurado ka bang dito yon, Carding? Tanong ni Biri sa kaibigan. Oo. Ito yung isla na paginipan ko. Sagot ni Carding. Sabay silang 5 na tumingin kay Carding na para bang nagsisisi kung bakit hindi nila ang buong detalye ng lugar bago sumama. Utot ng pusa. Panaginip lang? Isa mo nakuha ang mga ito? Pinakita niya ang mga litrato. Ginuhit ko. Iyan ang nakita ko sa aking panaginip eh. Nagmukhang totoo lang kasi pinaganda ko gamit ang computer. Halos napamura sila at gustong batukan si Carding dahil sa kabaliwan nito. Ngunit imbis na umuwi ay nagpasya silang pumasok sa lumang bahay at parehong nagulat nang biglang sumara ang pinto at gumalaw papunta sa baba ang kinatatayuan nila. Nasa ilalim sila ng lupa. Bumungad ang maraming higaan na may katabing makina. Bawat gilid niyon ay walang katao-tao.
Agaw pansin din ng salaming pader na nakapalibot. Ito yung nasa litrato! Bulalas ni Biri. Nakita niyang takot mula sa apat na kasamahan at nagsiksikan ng mga ito sa isa't isa. Ang galing ng panaginip mo. Siguradong dyan nila kinakatay ang mga bata. Takot na tulad naman ng isa. Tapos, kukunan ng laman loob. Nangingilong sabat naman ng isa. May pulang usok ang lumabas sa bawat makina roon. At kahit anong gawing takip sa ilong ay nilalanghap nila ito hanggang sa nawalan ng malay. Nagising si Biri na nakahiga sa higaan na may katabing makina at hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Hinanap niya mga kasamahan at nakita niya mga ito na nakahiga din sa ibang higaan. Bumangon siya at nilapitan ng kasamahan. Nagulat siya at natatawa sa itsura ng mga ito dahil lumaki ang nguso ni Carding habang nakalabas ang malalaking ngipin. Ang isa ay lumaki ang tenga at nguso na parang baboy at maging ang iba ay pumangit din. Hoy! Gising! Anong nangyari sa inyo? Unang nagising si Carding at sumigaw ito nang makita siyang nagising na rin ng iba. Tikbalang! Agad humarap na salamin si Biri at namilog ang kanyang mga mata na makita ang sarili sabay sumigaw. Humaba ang kanyang baba at lumaki ang butas ng ilong na parang unggoy at lumaki ang mga mata. Habang nagkakagulo sila sa mga nangyari, ay naglabasan mula sa sekretong silid ang mga nagagandahan at gwapong mga bata na animoy manika ang kutis. Bawal sa malaki ang lugar na ito. Tanging mga batang pangit lamang ang maaaring pumasok dito, sabi ng nangungunang batang babae. Nalaman ni Nabiri na ang mga batang iyon ay ang nawawalang kabataan at ang kanilang napasukan ng isang laboratorio kung saan ina-eksperimentuhan ng pangit na bata upang maging maganda at gwapo. Pinamumunuan ito ng 3 pangit na doktor ng mga babae. Inihikayat nilang umuwi ang mga bata subalit kaunti lamang ang nagkusang sumama. Karamihan ay piniling manatili sa kadahilan ng walang nagmamahal at inaalipusta ng sariling pamilya at mga kalahi. Maligo kayo sa tubig dagat pagkalabas dito upang matanggal ang medisina sa inyong katawan at muli kayong bumalik sa dati. Sila, anong mayayari sa kanila? Tanong ni Biri. Maaari silang bumalik sa inyong oras na matapos ang panghuling eksperimentong gagawin upang manatiling habang buhay ang kanilang itsura. Walang nagawang panig ni Nabiri dahil desisyon ng mga batang manatili kahit gusto nila itong iuwi sa kanilang pamilya. Pagkalabas sa laboratorio ay agad silang naligo sa dagat at bumalik ang dati nilang itsura. Umuwi sila at ibinalik ang mga kasamang bata. Idinitali ni Biri sa balita ang kanilang diskubre sa isla sa Likmata at bilang patunay na ito'y totoo ay pinakita niya ang video na lihim niyang isinagawa noong araw na iyon habang nilisan nila ang isla. Hinanap ng kapulisan ang nasabing isla ngunit hindi ito natagpuan at ng bistulang bulan na biglang nawala. Sabi ng marami ay posibleng isa iyong lumulutang at lumulubog na isla kaya nawawala. Sumapit ang kaarawan ni Biri at sinurpresya siya ng kanyang mga kaibigan. Papasok kung sana ang mga ito sa kanyang bahay ngunit inunahan niya itong salubungin. Tikbalang! Sigaw ng mga ito sabay tumakbo ng mabilis. Natawa si Biri sa naging reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Imbis na siyang gulatin sa dalang maskara ng mga ito, ay sila pang nagulat sa maskara niyang tikbalang. Muli niyang naisip ang mga bata sa laboratorio at inihiling na sana'y maayos ang kalagayan at makauwing ligtas. Humarap siya sa salamin at tinitigan ng mukha sabay sabi, "Hindi ako kagwapuhan, ngunit hindi ko rin hihilingi maging gwapo. Sapat na sa akin na may pamilyang nagmamahal sa akin at mga kaibigan na tanggap kung ano ako." Ngumiti siya bago dinampot ang cellphone sa mesa at tinawagan ng mga kaibigan. Pinapabalik niya ang mga ito para sa selebrasyon ng kanyang kaarawan, lalo't marami siyang ipinaghandang pagkain.